Ang gansang nangingitlog ng ginto. Si Pedro ay isang magsasaka. Kasama niya sa buhay ang kanyang mabait at masipag na asawang si Rita. Kahit simpleng mamamayan lamang sila, kilala silang mag-asawa sa kanilang barangay bilang maunawain, matulungin at marunong makisama. Marami silang kaibigan kahit mahirap, masaya at kontento sila sa kanilang pamumuhay. Isang hapon, habang bumababa mula sa bukid, may nakita silang gansa na naipit ang isang paa sa alambre ng kanilang bakod. Kaawa-awa ang kalagayan ng gansa. Dali-daling nilapitan ito ng mag-asawa at pinalaya mula sa pagkakaipit. Ang swerte naman natin. Ngayon ay magkakaroon tayo ng masarap na hapunan. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakatikim ng karne. Wika ni Pedro. Ngunit laking gulat nila nang biglang magsalita ang gansa. Pakiusap, huwag niyo akong patayin. May kakaiba akong kakayahan. Nangingitlog ako ng ginto. Kayang-kaya ko kayong payamanin kung aalagaan ninyo ko, sabi nito. Napatingin sa isa't isa ang mag-asawa. Hindi sila makapaniwala. Walang gansang nagsasalita at lalong walang nangingitlog ng ginto. Ani Pedro, halatang hindi kumbinsido. Subukan ninyo. Bukas ng umaga, merong gintong itlog na naghihintay sa inyo, tugon ng gansa. Pero kung papatayin ninyo ako ngayon, hindi nyo na iyon makikita kailanman. Sa huli, napagpasyahan ni na Pedro at Rita na huwag patayin ang gansa. Sa halip, inilagay nila ito sa ligtas at maayos na kulungan. Kinabukasan, pagkagising nila, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Isang makinang at totoong gintong itlog ang nasa tabi ng gansa. Totoo nga! Ginto ito! Sigaw ni Rita. Niyakap niya ang gansa ng mahigpit. Hulog ka ng langit sa amin! Masaya rin ang gansa. Sa kaloob-looban nito, gusto nitong tulungan ang mabait na mag-asawa. Noon din ay nagtungo sina Pedro at Rita sa lungsod. Ipinagbili nila ang gintong itlog sa isang alahero. Kung may katulad pa kayo nito, bibilhin ko lahat. Anang alahero. Dahil sa pera, unti-unting nagbago ang kanilang buhay. Gumawa si Pedro ng magandang kulungan para sa gansa. Si Rita naman ay naghanda ng malambot na pugad at sariwang pagkain araw-araw. Ngayon, nakakakain na sila ng masarap na pagkain. Nakapagsusuot pa sila ng magagarang damit. Laking pagtataka ng mga kapitbahay kung paano sila yumaman. Ngunit dahil sa takot na mabunyag ang kanilang lihim, unti-unti nilang iniwasan ang kanilang mga kaibigan. Araw-araw, may bagong gintong itlog ang gansa. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin ni na Pedro at Rita na paliit ng paliit ang itlog. Bakit ganito? Hindi na tayo kikita kung ganito kaliit ang itlog mo. Reklamo ni Pedro. Hindi na kasi ako nakakakain ng maayos. Nanginginain lang ako ng kung ano-ano sa bakuran. Sagot ng gansa. Nagreklamo ka pa? Buti nga at inaalagaan ka namin. Ani ni Rita. Hangad ng mag-asawa na magpatayo ng malaking bahay. Gusto nila ng higit pang kayamanan. Kaya nag-isip sila ng paraan. Ayoko nang maghintay ng isang gintong itlog araw-araw. Kunin na lang natin lahat ng itlog sa tiyan ng gansa. Mas marami tayong mabibenta. Ani ni Rita. Mabuti pa nga. Tugon ni Pedro. Ngunit narinig ng gansa ang kanilang balak. Nalungkot ito. Hindi niya inaasahan na ang
kabutihang loob niya ay gagantihan ng kasakiman. Kinabukasan, naglaho ang gansa. Kasama rin ang lahat ng kayamanan ng mag-asawa. Walang natira sa kanila kundi ang kanilang pagsisisi. Nag-away sila at sinisi ang isa't isa. Sa huli, napagtanto ni na Pedro at Rita ang kanilang pagkakamali. Hindi nila pinahalagahan ang biyayang ibinigay sa kanila. Muli silang bumalik sa pagtatanim at pagsasaka. Unti-unting nagsumikap sila at tinanggap ng muli ng mga kaibigan. Sa panahon, unti-unti rin silang umunlad nang hindi umaasa sa mahika o sa ginto. Aral sa kwento, ang kasakiman ay hindi kailanman nauuwi sa mabuti. Sa buhay, mas mahalaga ang sipag, tiyaga at kabutihang loob. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa mga taong marunong magpasalamat at maging kontento. Ang mainggiting uwak. Noong unang panahon, sa isang malawak at luntiang kagubatan, naninirahan ang isang uwak na kilala sa kanyang sobrang ingay at pagiging mapagmataas. Palagi siyang nakatambay sa mga sanga ng matatangkad na punong kahoy kung saan siya nakamasid sa iba pang mga ibon na lumilipad. Isang araw, habang siya ay nagpapahinga sa isang matayog na sanga, napansin niya ang isang lawin na dumaan sa kanyang harapan. Ang lawin ay matikas, may matulis na mata, matatalas na kuko, at mabilis sa paglipad. May dala itong isang maliit na kuneho sa kanyang mga kuko, isang huli mula sa kanyang paglipad sa kalawakan. Namangha ang uwak. Ang galing naman ng lawin, bulong ng uwak sa kanyang sarili. Ang lakas at ang tapang niya. Kayang-kaya niyang manghuli ng malalaking hayop. Kung kaya niya, kaya ko rin. Hindi siya mas magaling kaysa sa akin. Mula noon, araw-araw ay pinagmamasdan ng uwak ang kilos ng lawin. Kung paano ito lumilipad sa mataas na himpapawid, kung paano ito bumubulusok pababa, at kung paano nito tinutumbok ng eksakto ang kanyang biktima. Hindi naman pala mahirap, sabi ng uwak. Gagayahin ko siya. At ako rin ay magiging isang mahusay na mangangaso. Kinabukasan, habang tirik ang araw, nakita ng uwak ang isang inahing manok na may kasamang mga sisiw sa bakuran ng isang bahay. Nang makita niya ito, naisip niyang iyon ang kanyang pagkakataon upang ipakita ang kanyang kakayahan gaya ng isang lawin. Lumipad siya ng mataas gaya ng ginagawa ng lawin. Ikinampay niya ang kanyang maiitim na pakpak at tinumbok ang manok. Bumulusok siya pababa, buong lakas at tapang. Ngunit hindi niya natansya ang distansya. Sa halip na mapunta sa ibabaw ng inahin, sumabit siya sa isang sanga ng puno, bumangga sa bakod, at tuluyang nahulog sa lupa. Nagkagulo ang mga manok at nagsisigaw ang mga tao sa bahay. Lumabas ang magsasaka na may dalang pamalo. Obo, isang uwak na sinusubukang manila ng manok? Hindi ka naman lawin. Ano akala mo sa sarili mo? Hinabol ng magsasaka ang uwak at tinadyakan ito. Sugatan, baluktot ang pakpak at puno ng hiya. Pilit lumipad ang uwak palayo. Habang nakaupo siya sa isang sanga kinagabihan, dumaan ang lawin at napansin siyang mukhang pagal at masama ang lagay. Anong nangyari sa'yo, kaibigan? Inusubukan kong maging katulad mo. Gusto ko sanang manghuli ng manok gaya mo. Akala ko,
Sapat na ang lakas ng loob. Pero mali pala ako. Ako'y isang uwak lamang. Ngumiti ang lawin at tumingin sa malayo. Tandaan mo, kaibigan. Bawat nilalang ay may sariling lakas at kahinaan. Hindi mo kailangang gayahin ng iba upang maging mahalaga. Paunlarin mo kung anong meron ka. May sariling galing ang bawat isa sa atin. Mula noon, hindi na muling sinubukan ng uwak na maging lawin. Sa halip, naging mas maingat siya at natutong tanggapin at pagyamanin ang sarili niyang kakayahan. Aral sa kwento: huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Hindi mo kailangang maging katulad ng ibang tao upang mapatunayan ang iyong halaga. Ang tunay na talino ay ang pagkilala sa sarili at ang paglinang sa sariling kakayahan. Ang alamat ng kabayo. Sa isang payapang baryo sa paanan ng bundok, masaya at tahimik na namumuhay ang mag-asawang Ayong at Karing. Sila ay kilala sa kanilang sipag, kabutihang loob at simpleng pamumuhay. Isang biyaya lamang ang kulang sa kanilang masayang tahanan, ang anak na matagal na nilang inaasam. Isang araw, dininig ng langit ang kanilang panalangin. Ipinanganak ang isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Junior. Dahil iisang anak, itinuring nila itong prinsipe. Lahat ng gusto ay ibinibigay. Lahat ng mali ay pinapalampas. Labis ang pagmamahal nila rito, kaya't lumaki si Junior na may matigas na ulo, makasarili, at hindi marunong tumanggap ng pangaral. Habang lumalaki, imbis na mag-aral at tulungan ang kanyang mga magulang, mas pinili ni Junior ang barkada, gala at bisyo. Laging nag-aalala si Mang Ayong at Aling Karing. Kaya paulit-ulit nila itong pinapagsabihan. Ngunit sa halip na makinig, minasama ito ni Junior. Inisip niyang kinokontrol lang siya at hindi mahal. Hanggang isang gabi, dala ng sama ng loob at matinding galit, nagpasya siyang maglayas. Nilisan niya ang kanilang tahanan, dala lamang ang kaunting gamit at ang kanyang kapal ng mukha. Naglakad siya ng malayo, patungo sa hindi kilalang lugar. Gutom, pagod, at basang-basa sa ulan. Napadpad siya sa isang kubong nakatayo sa gitna ng kagubatan. Isang matandang lalaki ang lumabas at nagmagandang loob na patuluyin siya. Tahimik, ngunit mabait ang matanda. Pinakain siya, pinatulog, at kinaumagahan ay maayos siyang kinausap. Ako'y may anak din noon, katulad mo. Wika ng matanda. Walang magulang ang gustong mapahamak ang anak. Baka pwede mong balikan ang iyong mga magulang at humingi ng tawad. Mahal ka nila. Napuno si Junior sa sinasabi ng matanda. Hindi mo ako kilala. Wala akong karapatan na sabihan ako ng ganyan. Hindi mo alam ang buhay ko. Ngumiti lamang ang matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila naging kasing lalim ng dagat. Kung ayaw mong makinig sa salita, marahil kailangan mong matuto sa ibang paraan. Biglang lumiwanag ang paligid. Umihip ang malakas na hangin. Naramdaman ni Junior ang pagbabago sa kanyang katawan. Nawala ang kanyang tinig. Humaba ang kanyang mukha. At ang kanyang mga paa ay naging mga paa ng hayop. Sa isang iglap, naging isang kabayo si Junior. Ang matanda ay isang engkantado, isang tagapagturo ng aral sa mga kabataang naliligaw ng landas. Bilang parusa sa iyong kayabangan, Wika ng matanda.
Gagawin kitang isang nilalang na maglilingkod sa iba para matutunan mo ang tunay na halaga ng sakripisyo, paggalang at pagmamahal. Takot na takot si Junior. Nais niyang magsumamo, humingi ng tawad, ngunit halinghing lamang ng isang kabayo ang kanyang kayang sabihin. Bumalik siya sa kanilang bahay, umaasang maawa sa kanya ang mga magulang. Nang makita siya ni Mang Ayong at Aling Karing, nagulat sila. Ngunit sa halip na itaboy, kinaawaan nila ang hayop. Sa kanilang puso, parang may kakaibang koneksyon silang naramdaman dito. Inalagaan nila ito, pinakain at pinatulog sa loob ng bakuran. Habang lumilipas ang mga buwan, naging malaking tulong si Junior. Ngayon ay isang kabayo. Sa kanyang ama, tinutulungan niya itong magdala ng mga ani, magsaka at magsakay ng mga gamit. Napabilis ang trabaho ni Mang Ayong. Gumaan ang kanilang buhay at unti-unting umunlad. Dahil sa malasakit ng kabayo, minahal ito ng mag-asawa na parang sariling anak. Tinawag nila itong Kayong, mula sa pinagsamang pangalan nilang Karing at Ayong. Minsan, tahimik na umiiyak si Kayong tuwing gabi habang nakatingin sa buwan. Sa puso niya ay may panghihinayang, pagsisisi at matinding pagnanais na muling makapagsalita upang humingi ng tawad sa kanyang mga magulang at pasalamatan sila sa walang sawang pagmamahal. Isang gabi, habang nakatingin sa mga bituin, lumitaw muli ang matandang engkantado. Ngayon, Aniya, tutunan mo na ang halaga ng pagmamahal, sakripisyo at paggalang. Ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay may marka. Mananatili ka bilang kabayo upang magpaalala sa iba, lalo na sa mga kabataang tulad mo na dapat pahalagahan ng mga magulang habang sila'y naririyan pa. mula noon, naging bahagi ng kasaysayan ang kwento ni Kayong. At sa paglipas ng panahon, ang salitang kabayo ay nagmula raw sa pangalang Kayong. Isang paalala na kahit tayo'y magkamali, may aral sa bawat pagkadapa at may pag-asa sa bawat pagsisisi. Aral ng kwento? Pahalagahan ang magulang habang sila ay buhay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi laging malambing. Minsan, ito'y nasa anyo ng pangaral, pagpuna at sakripisyo. Minsan, kailangan nating mawala ng lahat para maunawaan kung gaano tayo kamahal ng mga taong hindi natin pinapansin. Ang alamat ng 70. Noong unang panahon, sa isang bayang malapit sa dagat, may mag-asawang nagngangalang Panyong at Dayang. Sila'y biniyayaan ng 7 anak na babae. Lahat ay magaganda, mababait at masisipag. Bawat isa sa kanila ay may tungkulin sa bahay. May nag-aasikaso sa paglilinis, may nagluluto ng pagkain, may nag-aalaga ng mga halaman, at may nagpapalaki ng mga hayop. Bagamat abala sa mga gawain, may iisang hilig ang magkakapatid. Ang dumalo sa mga kasayahan, lahat ng pista, salo-salo, at pagdiriwang sa kanilang lugar ay hindi nila pinapalampas. Isang araw, nabalitaan ng magkakapatid na may malaking pista sa kabilang pulo. "Pumunta tayo roon! Tiyak na masaya yun!" Bulalas ng isa. Ngunit agad silang pinigilan ng kanilang mga magulang. Hindi maaari. Mariing sabi ni Panyong. Malayo ang kabilang pulo at pabago-bago ang panahon. Dagdag pa ni Dayang. Delikado ang maglakbay sa dagat ngayon. Ngunit hindi mapigil ang kagustuhan ng mga dalaga.
Nang gabing iyon, lihim silang nagtipon at nag-usap. Ngayon lang naman tayo susuway kina ama at ina. Hindi naman sila kailangang mag-alala. Kinaumagahan, nagsinungaling sila sa kanilang mga magulang. Anila, sila raw ay magsisimba. Ngunit sa halip, tumakas sila patungo sa dalampasigan, sumakay sa isang bangka, at nagsimulang tumawid ng dagat papuntang kabilang pulo. Habang nasa gitna ng dagat, biglang nagbago ang panahon. Dumilim ang kalangitan. Lumakas ang hangin. Umalo ng mataas ang tubig dagat. Baka lumubog ang bangka! Sigaw ng isa. Kumapit kayong mabuti! Sagot ng iba. Ngunit isang malakas na alon ang sumalpok sa kanilang bangka. Isa-isa silang nahulog sa dagat, na puno ng takot at sigawan ang paligid, at pagkalipas ng ilang saglit, nawala na silang lahat. Hindi na sila muling nakita, ni natagpuan pa ang kanilang mga katawan. Dumaan ang mga buwan. Isang araw, napansin ng mga mangingisda na may sumulpot na 7 maliliit na isla sa lugar kung saan sila huling nakita. Walang makapagpaliwanag kung paano ito nabuo. Ngunit naniniwala ang mga tao na ang mga islang iyon ay katawan ng 7 dalagang sinuway ang kanilang mga magulang. Mula noon, tinawag ang mga islang iyon na 7 pecados, na ang ibig sabihin ay 7 kasalanan. At sa bawat pagdaan ng mga bangka sa lugar na iyon, sinasabi ng matatanda na may naririnig na tinig ng mga dalagang tila nagsisisi sa kanilang pagsuway. Aral ng alamat, ang pagsuway sa magulang ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Laging makinig sa kanilang paalala, sapagkat sila'y nagmamahal at nagnanais lamang ng ating kaligtasan. Ang emperador na walang suot na damit. Noong unang panahon, may emperador na labis ang pagkahilig sa magagarang kasuotan. Hindi siya gaanong interesado sa pamumuno, digmaan o pag-aasikaso sa kanyang nasasakupan. Ang tanging iniintindi niya ay ang kanyang mga damit. Araw-araw ay iba-iba at bawat oras ay nagpapalit siya ng kasuotan. Isang araw, dumating sa kaharian ang 2 tusong mananahi. Nagpakilala sila bilang dalubhasa sa paggawa ng kakaibang tela na hindi raw nakikita ng mga taong mangmang o hindi karapat-dapat sa kanilang tungkulin. Nang marinig ito ng emperador, agad siyang natuwa. Kung may ganong tela, makikita ko kung sino sa aking kaharian ang matalino at sino ang hindi. Magagamit ko ito upang kilalanin ang karapat-dapat sa posisyon. Ipinatawag niya ang mga mananahi at agad silang binigyan ng silid sa palasyo, tela, ginto at maraming kagamitan para makapagsimula. Ngunit ang hindi alam ng lahat, wala talaga silang hinahabing tela. Ang ginagawa lang nila ay gumalaw at nagpapanggap na abala habang walang anumang tela sa habihan. Pagkalipas ng ilang araw, nais ng emperador na makita ang progreso. Ngunit naisip niyang baka hindi niya ito makita kung siya'y mangmang. Kaya nagpadala muna siya ng isa sa kanyang matatapat na ministro. Pumunta ang ministro sa silid ng mga mananahi. Pagkakita niya sa walang laman na habihan, nagtaka siya. Wala akong makita. Bulong niya sa sarili. Pero, hindi niya maamin. Ayaw niyang mapagkamalang mangmang o hindi karapat-dapat. Kaya sabi niya, Napakaganda ng disenyo at napakahusay ng tela. natuwa ang mga mandaraya at pinuri siya. Pagbalik niya sa emperador, ganon din ang kanyang ulat.
Kahanga-hanga raw ang tela. Sumunod, ipinadala ng emperador ang isa pang mataas na opisyal at ganun din ang nangyari. Wala ring nakita pero nagkunwaring humanga. Sa wakas, bumisita na ang emperador. Siyempre, wala rin siyang nakita. Ngunit dahil ayaw niyang mapahiya, sinabi niya, Napakaganda. Tamang-tama ito sa aking parada. pinupuri siya ng lahat at napaniwala ang buong palasyo. Dumating ang araw ng parada. Nag-ayos ang emperador. Isinuot ang di nakikitang damit. Habang ang mga mandaraya ay nagkunwaring tinutulungang isuot ito. Wala siyang saplot. Lumabas siya sa lansangan at ang mga tao, bagamat nagtataka, ay napilitang pumalakpak at purihin ang bagong damit ng emperador. Napakaganda! Napakasosyal! Napakabagay sa kanya! Sigaw ng karamihan. Hanggang sa may isang batang paslit na walang takot na sumigaw. Wala siyang damit! Nagbulungan ang mga tao at isa-isa silang natauhan. Oo nga, wala siyang damit. Namula sa hiya ang emperador, pero ipinagpatuloy niya ang paglalakad, mataas ang noo. Kahit ang totoo ay siya'y hubad, ayaw niyang aminin ang katotohanan. Aral ng kwento, huwag tayong matakot magsabi ng totoo, lalo na kung ito'y maliwanag sa ating isipan. Ang pagiging tapat at matapang kahit sa simpleng paraan ay maaaring magmulat sa iba sa katotohanan. Huwag ding hayaang ang kayabangan o ang takot sa kahihiyan ang pumigil sa atin na kilalanin ang mali. Ang mayabang na usa at ang matalinong palaka. Sa isang tahimik na gubat, may isang hayop na kilala sa kanyang ganda. Si Usa, ang magarang usa na may makintab na balahibo at mahabang pilikmata. Araw-araw ay pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa malinaw na tubig ng batis. Napakaganda ko. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang mukha. Wala nang mas gaganda pa sa akin dito sa gubat. Dahil dito, naging mayabang si Usa. Madalas niyang maliitin ang ibang hayop sa paligid. Isang araw, habang iniinom ang kanyang paboritong tubig sa batis, may napansin siyang kakaiba. Isang maliit at kulubot na hayop na lumulutang-lutang sa tubig. Ay! Ang pangit mo naman! Sigaw ni Usa. Hindi ka man lang kaaya-ayang tingnan. Lumingon si Palaka, natahimik lamang sa kanyang gilid ng tubig. Masakit ang sinabi ni Usa, ngunit hindi niya ito ipinakita. Sa halip, ngumiti siya. Kahit ako hindi kagandahan, may magagawa akong hindi mo kaya. Sagot ni Palaka. Kalmado, ngunit may kumpiyansa. Talaga? At ano naman yon? Sarkastikong tanong ni Usa. Kaya kitang talunin sa isang karera. Sabay ngiti ni Palaka. Tumawa si Usa ng malakas. Ikaw? Tatalunin ako? Sa takbuhan? Ako nakilala sa bilis? Imposible! Ngunit dahil gusto niyang ipahiya si Palaka, tinanggap niya ang hamon. Sige, laban tayo. Baka sakaling matauhan ka. Kumalat agad ang balita sa buong gubat. Lahat ng hayop ay nasabik. Karera ng Usa at Palaka! Sigawan ng mga ibon. Kailan yan? Gusto naming manood.
Habang panay ang ensayo ni Usa sa pagtakbo, si Palaka naman ay may kakaibang plano. Pinulong niya ang kanyang mga kaibigan, mga kapwa Palaka. Ibinulong niya ang kanyang plano, isang panlilinlang upang matalo si Usa. Kailangan natin ng tulungan. Sabi ni Palaka. Magkakalat kayo sa bahagi ng karerahan. Kapag dumaan si Usa, sisiguraduhin ninyong may palakang lilitaw sa harap niya. Dumating ang araw ng karera. Nagtipon-tipon ang mga hayop. Nandoon ang mga ibon sa sanga, mga kuneho sa damuhan, at maging ang matandang pagong ay dumalo. Handa na ba kayo? Sigaw ng uwak na siyang tagapagsimula. 1, 2, 3, Takbo! Agad tumakbo si Usa ng buong bilis. Naiwan sa likod si Palaka o iyon ang akala niya. Pagdating ni Usa sa unang liko, nagulat siya. Nandun si Palaka. Paanong nauna siya? Ulong ni Usa, ngunit tumakbo pa rin siya ng mas mabilis. Sa bawat sulok ng karerahan, palaging may isang palakang lumilitaw. Hindi alam ni Usa na bawat palakang iyon ay ibang palaka. Mga kaibigan ni Palaka na bahagi ng plano. Napagod si Usa. Nauhaw siya at huminto sa tabi ng batis upang uminom. Laking gulat niya, nandun muli si Palaka. Lalo siyang nainis. Tumakbo siya ng mas mabilis pa. Halos mawala ng hininga. Paulit-ulit siyang lilingon at palagi niyang nakikita si Palaka sa unahan. Hanggang dumating siya sa dulo ng karera, nandun na si Palaka. Hinihingal, ngunit nakangiti. Ako ang panalo! Ani ni Palaka. Bumagsak si Usa sa damuhan. Pagod, talunan, at napilay pa. Hiyang-hiya siya. Lahat ng hayop ay nagtaka kung paanong natalo ng isang maliit na palaka ang mayabang at maliksing Usa. Lumapit si Palaka sa kanyang mga kaibigan at nagpasalamat. Salamat sa tulong ninyo. Napakagaling ng pagkakapalit natin. Nabigyan natin ng leksyon ang mayabang na si Usa. Mula noon, naging tahimik si Usa. Hindi na siya nagyayabang. Natuto siyang huwag maliitin ng iba. Lalo na ang mga mukhang mahina at simple. Aral ng kwento? Ang kayabangan ay kapatid ng kapahamakan. Hindi batayan ng tagumpay ang ganda o lakas. Minsan, ang talino at pagtutulungan ang tunay na susi sa Ang alamat ng Mahayhay Falls. Sa paanan ng bundok Banahaw, sa bayan ng Mahayhay sa Laguna, ay matatagpuan ang isang napakagandang talon na tila ba'y nililok ng mga diwata ng kalikasan, ang Mahayhay Falls. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, ang ganda nitong taglay ay may pinagmulan. Isang alamat na mula sa panahon ng mga sinaunang Tagalog. Noong unang panahon, sa isang maliit na pamayanan sa gilid ng kabundukan, naninirahan ng isang dalagang kilala sa taglay na kagandahan at kabaitan, si Hayhay. Sinasabing ang kanyang mukha ay tila liwanag ng buwan, at ang kanyang tinig ay kasing lambing ng hanging amihan. Dahil dito, maraming binata ang humahanga at nanliligaw sa kanya. Ngunit iisa lamang ang laman ng kanyang puso, si Tino. Isang matapang at masipag na binatang mangingisda. Bagamat simple ang pamumuhay ni Tino, tapat at dalisay ang kanyang pagmamahal kay Hayhay.
Araw-araw siyang umaakyat sa bundok upang manguha ng prutas, kahoy, at tubig para kay Hayhay at sa kanyang pamilya. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay hindi nagustuhan ng dato ng kanilang pamayanan, si Dato Alon. Si Dato Alon ay isang makapangyarihang pinuno na may lihim ding pagtingin kay Hayhay. Nang malaman niyang si Hayhay ay umiibig na sa iba, nagngit-ngit siya sa galit at nangakong hindi niya hahayaang mapunta sa isang karaniwang mamamayan ang dalagang nais niyang maging asawa. Isang gabi, habang payapang natutulog si Tino sa tabi ng ilog, siya'y dinakip ng mga alagad ng dato at ikinulong sa piita ng palasyo. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Maging si Hayhay ay nag-aalala at araw-araw ay lumuluha sa kanyang pagkawala. Sa gitna ng pagdadalamhati, pumunta si Hayhay sa tuktok ng bundok Banahaw. Doon siya nanalangin sa mga diwata ng kalikasan. Humingi ng tulong at hustisya para sa nawawalang iniibig. Walang patid ang kanyang pagluha at bawat patak ng luha ay tila sumasama sa hangin at bumababa sa lupa. Ako'y hindi makakain, hindi makatulog, at hindi mapalagay hanggat wala si Tino. Wika niya habang nakaluhod. Mga diwata ng kabundukan, dinggin niyo po ang aking pagsusumamo. Dahil sa wagas niyang pagmamahal at dalisay na panalangin, naantig ang puso ng mga diwata. Sa isang iglap, bumuhos ang ulan mula sa kalangitan at ang mga luhang tumutulo mula sa kanyang mata ay naging isang malakas at malamig na talon. Ito ang unang pagsilang ng Mahayhay Falls. Ang biglaang pagbuhos ng tubig mula sa bundok ay lumikha ng pagyanig sa buong pamayanan. Natabunan ng putik ang piita ng palasyo at si Tino ay napalaya mula sa pagkakakulong. Bumalik siya kay Hayhay at muli silang nagtagpo sa harap ng talon na ngayon sumisimbolo ng kanilang wagas na pagmamahalan. Nang malaman ng dato ang nangyari, siya ay tumakas at hindi na muling nagpakita sa bayan. Simula noon, ang Mahayhay Falls ay naging sagradong pook. Pinaniniwalaang sinasalamin ang pag-ibig na handang magsakripisyo at maghintay. Hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda na kung mapapadpad ka sa Mahayhay Falls at makikinig ka sa agos ng tubig, maririnig mo ang mahihinang tinig ng panalangin ni Hayhay at ang sagot ni Tino na puno ng pag-ibig. At kung ikaw ay umiibig, dalhin mo ang iyong mahal sa Mahayhay Falls, sapagkat ang mga diwata ng bundok ay hindi nagsasawang gantimpalaan ang tunay na nagmamahal. Noong unang panahon, sa isang malawak na gubat na napapaligiran ng malalim na ilog at matatandang punong kahoy, naninirahan ang iba't ibang nilalang. Mapayapa, masaya at malayo sa kaguluhan ng mundo. Dito nagsimula ang isang kwento ng pagkakaibigan sa pagitan ng isang unggoy at isang buwaya. Isang ugnayang hinubog ng kabutihan. Ngunit, winasak ng kasakiman. Hindi alam ng marami, ngunit ayon sa matatanda, ang kakaibang ugali ng mga buwaya, ang pagiging tuso at mailap, ay may pinagmulan. Ito, ang alamat ng pagkakaibigan ng unggoy
at ng buwaya. Sa isang malawak na ilog na pumapalibot sa isang luntiang gubat, may isang matandang puno ng mangga na malapit sa pampang. Sa punong ito, naninirahan ang isang masayang unggoy na kilala sa ngalan na Mako. Matalino at mapagbigay si Mako. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa kanyang sanga, may narinig siyang tunog ng tubig. Isang buwaya ang dahang-dahang lumalapit. Magandang araw, kaibigan. Bati ng buwaya. Magandang araw din. Gutom ka ba? Tanong ni Mako. Tumango ang buwaya. Mula noon, araw-araw bumabalik ang buwaya. Lagi siyang pinapakain ni Mako ng matatamis na mangga mula sa puno. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti silang naging magkaibigan. Tawa rito, kwento roon. Hindi na alintana ni Mako ang matutulis na ngipin ng kaibigan. At ang buwaya na may tila nakalimot sa kanyang pagiging mabangis. Ngunit paglipas ng mga linggo, may nararamdaman ng buwaya na hindi niya maintindihan. Inggit at kasakiman. Araw-araw siyang may masarap na prutas. Ako, laging tira-tira. Bulong niya sa sarili. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang asawa, isang buwayang mas tuso kaysa sa kanya. Bakit mo pinalalampas ang unggoy? Ang puso niya ay siguradong matamis. Dahil sa lahat ng prutas na kinakain niya, bakit hindi mo na lang siya kainin? Sabi ng asawa. Nag-alinlangan ang buwaya, pero lalong lumalim ang kanyang inggit. Sa huli, nanaig ang kanyang kasakiman. Kinabukasan, pinilit niyang ngumiti sa harap ng unggoy. Mako, nais kitang yayain sa aking tahanan. Gusto kang makilala ng aking asawa. Gagawa siya ng masarap na handa. Nag-atubili si Mako. Hindi ako marunong lumangoy. Sumakay ka sa aking likod. Ako ang bahala sa iyo. Sagot ng buwaya. Habang nasa gitna na sila ng ilog, biglang nagsalita ang buwaya. Mako, patawad. Pero kailangan kong kainin ang puso mo. Iyon ang gusto ng aking asawa. Nanginig si Mako, ngunit hindi siya nagpatalo. Ginamit niya ang kanyang talino. Kaibigan, bakit hindi mo agad sinabi? Naiwan ko ang puso ko sa punong mangga. Hindi ko ito dinadala kung saan-saan. Napaisip ang buwaya. Ganun ba? Balikan natin. Agad niyang ibinalik si Mako sa puno. Pagkapwesto sa sanga, mabilis na umakyat ang unggoy at hindi na bumaba. Ikaw pala'y traidor. Ibinigay ko ang tiwala at pagkain ko, pero gusto mo pala akong patayin. Napahiya ang buwaya. Tumingin siya sa ilog at sa sarili. Napagtanto niyang sinira niya ang tanging kaibigan na nagpakita sa kanya ng kabutihan. Ngunit huli na ang lahat. Mula noon, hindi na muling bumalik ang buwaya. Si Mako naman ay naging mas maingat na kung kanino siya magtitiwala. Aral sa kwento, ang tunay na pagkakaibigan ay binubuo ng tiwala. Ngunit kapag ito'y nasira dahil sa kasakiman at pagtataksil, bihira itong maibalik. Huwag nating sirain ang kabutihan ng iba para lamang sa pansariling kagustuhan.